I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, gusto niyo ba malaman mga bes, ang mga kurakot sa mundo ay sa bansang Pilipinas, sa bawat region or lugar ng Pilipinas. Nako, talaga naman. Grabe. So anyway, shout out sa inyo mga kababayan. Mga Marcos Loyalist supporters Filipino NOFW. Well, alam nyo naman po ang channel ko. Talaga namang ibubunyag natin yung mga taong sangkot, 'di ba? Hangga't maari, hangga't makakaya natin sa dami-daming mga issue, no, ng mga politician. Hindi naman lahat, of course. At siyempre yung mga magagandang programa ng Pangulo. Okay? So dahil dito mga kababayan, yan po si Gobernador Fernando at si Vice Governor Alexis Castro, na lalagay sila ngayon sa hot seat ng ombudsman. Goes. Anyari. Bakit nga ba no ang Bulacan binabaha? What happened? Ito ang happen. Well, anyway guys, para kumpleto detalyado, basahin po natin. Bulacan News Agency. Bulacan Governor Fernando at Vice Governor Castro inireklamo sa ombudsman dahil sa kapabayaan sa flood control at quarrying. Oh my goodness. So, di ba? Naghain ng grupong tindig kalikasan ng administrative at criminal complaint sa ombudsman laban kina Bulacan Governor Dariel Fernando at Vice Governor Alexis Castro dahil sa umano'y gross negligence, evident the bad faith at manifest partiality sa pamamahala ng flood control project at regulasyon ng quarrying. Ayon sa grupo, bilyong-bilyong piso ang inalaang pundo, ngunit patuloy pa rin lumulubog sa malawakang pagbaha ang San Rafael, Angat at Norsagaray, kabila ang lumubog na halos 1,500 hektaryang sakahan na dahilan ng paglikas sa perwisyo sa mga residente. Biro nyo yan, kung wala ang Pangulo, hindi mabunyag lahat ng mga to Bakit? Mga kababayan, ang mga tao malayang-malaya na ngayon magsasampa ng kaso sa ombudsman, hindi tulad ng mga ombudsman ng mga nakaraan, pulpul. Ayan. Marami talagang trabaho si Ombudsman Remulla. Naku po, talaga naman delikado kayo ganyan. Biro mo yun. Sa totoo lang, ang Bulacan, isa sa mga binaha. Ano ba nangyari dito sa mga opisyal na ito? Ano ba kayo? Hindi nyo ba naisip yung kapwa nyo, mga Bulakenyo? Nagsasuffer sila pag may baha. Kawawa naman din sila, di ba? Tinukoy ng grupo ang natuklasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa umano'y ghost project, kabilang ang 96 milyong dike rehabilitation sa Kolumpit na inuulat na kumpleto. Ngunit, may ngunit pa talaga, substandard at hindi pa tapos. Git nila ang pag-amin ni Fernando na hindi niya nararamdaman ang epekto ng flood control projects ay nagpapakita ng kakulangan sa pagpapatupad at pangangasiwa. Alam mo, 'di ba? Alam nyo guys, no, pag isa kang gobernador, alam nyo ang gagawin nyo, maghanap ng paraan Paano ba? Paano ba masolusyonan ang problema nyo sa lugar ninyo? Why not tulad doon sa mga idea ni Pangulong Marcos Jr. Ang dami niyang magandang idea para masolusyonan ang problema. Alam niyo kung ang mga LGU, malawak ang kanilang pag-iisip, may mga magagandang paraan tulad ng Pangulo. I think guys, ang bawat region siguradong asinsado yan. Kaso lang hindi doon sila nakatuon Yung mga nakatuon sila sa mga lalaking pera na bandol-bandol baga. Pero yung nasa sakupan nila, nakakalimot na sila. Hindi nila alam kung ano proyekto ang gagawin nila kasi siguro punong-puno yung
yung bank account nila, ay ewan ko sa inyo. Ewan ko dito sa mga opisyal na ito. Sarap pagpukpukin, para magising. Mga mukhang pera talaga ang mga tao. Ay, ewan. Tuloy, bukod dito nakusahan din ng tinig, kaliskasan. Ayan po ang nagsampa ng kaso sa ombudsman. Ang dalawang opisyal ng pagkakasangkot sa isyong quarrying SIM sa ilalim ng flood control program. Kabilang ang umunay ng exclusive arrangement sa Torrijos Construction Supply Corporation, TCSZ, noong 2024 nang walang public bidding. Binigyan din nila ang selective enforcement matapos arestuhin ang maliit na operator pero hindi ang malalaking quarrying operators, pati na rin ang deforestation sa Sierra Madre na nagpalala umano ng landslide, siltation at pagbaha. Kayo talaga, wala kayong mga puso Sarap nyo talaga pagpupukay ng martilyo Huwag yung galawin ng Sierra Madre. Sus Mario Josep, ang ganda-ganda ng Sierra Madre kaya. Kahit papano yun guys, pag may bagyo, siyempre, dyan unang tumama. Halimbawa, dyan unang tumama, diba? Sa dami-dami mga forest ba, yung mga puno, maganda yun Dapat nga kung magputol kayo ng puno, dapat taniman nyo kaagad. Hindi, huwag nyo pabayaan ng makalbo. Grabe kayo talaga. Kasi ba nyo talaga sa pera? Mga walang puso kayo talaga. Ayo guys, ano po ang masasabi nyo dito? Another kurakot pa more. Hindi natin alam kung nangurakot sila o hindi, I'm just saying, Iginiit ng grupo na may direktang pananagutan sina Fernando at Castro sa pagmumonitor at pag-aproba ng proyektong may epekto sa kalikasan alinsunod sa Local Government Code. Hiniling nila sa ombudsman ang pagsasagawa ng investigasyon, nag-file ng kaso sa ilalim ng RA 3019 at RA 6713, preventive suspension ng dalawang opisyal at pansamantalang pagpapatigil at pagre-repaso ng lahat ng quarrying at flood control contracts ng Kapitolyo. Ayon sa grupo, panahon na upang managot si Gobernador Fernando at Vice Governor Castro dahil sa patuloy na pinsalang dulot ng baha at pagkasira ng kalikasan sa Bulacan. Ay, ewan. Alam nyo, nakakasakit din ang namdamin, Pag tuwing baha, makikita mo yung isang lugar, bumaha, tapos ang nagsapa rin mga Pilipino. Dahil dyan puro quarrying. Ano ba yung quarrying na yan? Diba? Ay, nako. Puro pera lang ang sa utak ng mga tao. Ano ba yan? Diba? Ewan ko lang. Well, I think guys, marami pa naman siguro matitinong mga politician, Hindi naman lahat nagnakaw. Di ba? Sana kung talagang ito may katotohanan, dapat managot si Gobernador Fernando. Dating action star to guys, artista po 'yan. Ayan Bulacan, Gobernador Fernando at Vice Governor Castro inireklamo sa ombudsman dahil sa kapabayaan sa flood control at quarrying. Ay nako. Kaya nga sabi nga natin, pag ikaw gusto mo maging politiko, dapat maganda yung performance mo. Pag maganda ang performance mo, tiyak yan sa susunod na eleksyon, mananalo ka. Kasi nakikita nila yung pagkawanggawa mo Yung tawag dito, yung kasipagan mo, lahat ng pera napupunta sana sa kaupan mo, yung mga budget nyo galing sa GAA. Di ba dapat nga itong mga local governments dapat tulungan talaga nila yung mga mahihirap na nasasakupan nila. Hindi yung sila ang makikinabang. Ay nako, ewan ko. Naghain ang grupong tindig kalikasan ng administrative at criminal complaint sa ombudsman laban kina Bulacan Governor Daniel Fernando at Governor Alexis Castro dahil sa umano'y gross negligence, evident bad faith at manifest partiality sa pamamahal ng flood control project at regulasyon ng quarrying. Ay, ewan. Mapapabugtong hininga ka na lang. Ayan Who am goes.
So yun mga bes, kayo anong masasabi nyo dito? Grabe no. Sa mga taga Bulacan, tapos yung isang senador taga Bulacan din. Ay, ewan ko sa inyo. Hindi mo alam kung anong ewan, bahala na lang si Lord sa inyo. At saka ang batas, 'di ba mga best? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.